Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Feed Your Mind Incorporated. Gusto ng solid evidence ni Joel Chua bago makarating sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Chua ang kahalagaan ng paglalatag ng ebidensya laban sa bise. Giit pa nito, ayaw nilang isampa ang kaso sa Senado na kulang-kulang, meaning yung ebidensya. Sabi ni Joel Chua, for the sake of the argument, kung pagbubutuhan ito at maisampa o maindorso sa Senado, gusto natin solid yung ebidensya. Ayaw naman po natin na ito ay isampa ng kulang-kulang. Okay? So dito, opinion ko lang ito inaamin nila na kulang nga ang ebidensya na inilatag ng mga complainants laban kay BP Sara. Kaya ang ginagawa ngayon ng Committee on Justice, subpwena kaliwat kanan, pinapasubmit kung ano-anong mga kakulangang ebidensya. Ang pagkakaintindi ko, itong Committee on Justice ay para silang piskal. Ito aktual na karanasan. Isang tao na malapit sa akin, sinampahan ng kaso noong January of 2004. So yung tao ngayon na kakilala ko, nagpunta sa piskalya, ibinigay sa kanya yung reklamo na isinabit ng complainant, makapal, ganyan kakapal. So, ang daming mga attachment. Ganyan, ang kapal. Okay. So, yung kakilala ko, kumuha ng abogado, yung abogado niya, nag-prepare ng counter affidavit. Halos walang inattach na ebidensya yung kakilala ko. Halos wala. Yung complainant, nag-attach. Ganyan kakapal yung folder. Nagsabit lang ng counter affidavit yung kakilala ko na wala lang. Parang BP Sara. Nandiyan na yung complaint. Pinapasagot si BP Sara, nag-answer lang ng 10 pages. Answer ad cautelam. Ganun lang. So, ang aking kakilala, nung nag-submit na, both sides, ang piskal na humawak sa complaint, wala siyang ibang ginawa, hindi niya dinagdagan ang ebidensya. Tinimbang lang niya, may probable cause o wala. Ang resolusyon ng piskal, may probable cause. Na inaprobahan naman ng higher fiscal nila. Kaya naisampa ang kaso sa korte, nagkaroon ng trial. So yung kakilala ko, attend siya ng trial with his abogado. Yan, nasaksihan ko ngayon. Basta magaling ang abogado. So yung prosecutor, present niya yung testigo nang nagreklamo. Nako, kawawa yung mga testigo. Ang galing yung abogado ng aking kaibigan. Nagkadipo-dipo sila. Hindi. Kulang ng coordination yung testigo at ang piskal. Kung kulang-kulang. Nakakatawa. Nakakatawa.
kawawa ang mga testigo nang nag-complain. Lalo na nung complainant mismo ang tumayong testigo. Kasi nga, kulang-kulang yung mga ebidensya nila. Oh. So, natapos na ang prosecutor kasi ganyan yan eh. Unahin muna ang complainant na mag-submit ng ebidensya at i-cross-examine. Kawawa sila. And then, nung natapos, ito na ngayon, ang next step na, yung nasasakdal, siya naman ang mag-present ng ebidensya. Siya naman ang tatayo sa witness stand. Kaya lang ang abogado, sabi niya, Your Honor, can I manifest? Can I, what's that? I'd like to file a demurrer to evidence. Napakahina po ang ebidensya ng prosecution. Kaya if you permit me, I'd like to file a demurrer to evidence. Ang demurrer to evidence, parte sa legal strategy yan, na dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi na kami mag-present ng ebidensya, Your Honor, sabi ng abogado. Dahil wala nga silang ebidensya na ipakita sa aking kliyente. So, ang judge, bago nag-decide, nagsalita muna yung prosecutor. What can you say? Hindi, ganito. Malakas ang aming ebidensya, malakas. And then, ang fiscal, ang judge, okay. Demurrer to evidence is granted. Submit your demurrer to evidence. And after that, prosecution, submit your reply. Yes, Your Honor. Nag-submit ng demurrer to evidence yung abogado ng aking kakilala. And then, nag-submit din ng reply. And then, mamaya, na-dismiss na ang kaso. Bakit? Ang hina ng ebidensya. So, yung kaibigan ko, wala, sitting pretty lang doon. Hindi na siya tumayo sa witness stand para i-present ang ebidensya niya. Kasi nga, yung ulitin ko, yung isinabmit niya nung preliminary is just parang BP Sara lang na, I think, 10 pages lang din, na hindi totoo yan, hindi totoo. Ganun lang. Kailang wala nang ebidensya. Ganyan din ang nakikita ko ngayon, itong impeachment ni BP Sara. Kulang-kulang sila ng ebidensya. Kaya ngayon, nangangalap sila para lumakas yung kaso para pagdating sa Senado, may pag-asa sila. So, good luck po, Congressman Chua. Sana makakalap kayo ng karagdagang mga ebidensya. Sana hindi mag-issue ng whatsoever negative decision ang Korte Suprema kasi nandun na ang bagay na yan. Baka pigilan kayo ng Korte Suprema sa fishing expedition na ginagawa ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ang natagaan og sin nga nagkuha gyud og yang sa gitabang sa ngayro bisag ulan, excited gid kayo sila. Salamat kayo. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So silupin og isumpay-sumpay ra gani ang mga silupin og ibutangan og mga kahoy sa ibabaw. So mo na ni siya. So gantos yun sila sa ulan. So karon natagaan na sila gero og na kuha na gyud makaatop na gyud sila. Pasalamat gid ko sa Ginoo sa nagtabang sa amoa kay nangan gid mi nga makaatop mi kay tan-aw among atop kay sulupin ra gid ang among kuan sa among kuan abuhan o sa among balay ug mao ra na daghang salamat. Manginaot unta mi nga magpadayon ni nga hinabang sa matag usa nga amo ang mga tao kay daghan pa ang nanginahanglan gid sa amoa kay mo ra gid na ako amo. Pila na din ni katuig ang inyong balay? Walong katuig na gyud ni among balay. 8 na katuig. So
mao nga gaulan na nagyod. So pila na dai imong anak? Duha akong anak. Duha na. So kuan na gyud ba? Karon makabalay na mo ug labi na og kuan. Naa na tay mga anak so di na mo maganto sa ulan. So salamat kaayo. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa amoa. Sige, salamat.